What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Si Takechi Hanpita ay isang samurai mula sa nasa sakupan ng Tosa noong ika-18 siglo. Itinuturing siyang isang dakilang mandirigma at iginagalang ng marami. Gayunpaman, isang araw ay inakusahan siya ng isang krimen at ikinulong. Hindi pa ibinubunyag kung ano ang kanyang kasalanan, ngunit nakatakda na siyang bitayin. Isang umaga, nagising si Takechi at wala na siya sa kulungan. Labis siyang nagulat dahil malinaw niyang naaalala na natulog siya noong nakaraang gabi. Pagtingin niya sa paligid, napagtanto niyang siya ay nasa isang ganap na di pamilyar na lugar na puno ng mga taong may kakaibang pananamit at naglalakihang gusali. Lumalabas na kahit papaano ay naglakbay siya sa panahon, 150 taon sa hinaharap. Hindi niya ito maunawaan at inakala niyang nadala lamang siya sa ibang lungsod. Tinitingnan siya ng kakaiba ng mga dumaraan at inaakalang nagko-cosplay lamang siya bilang isang samurai. Habang gumagala sa banyagang lugar, muntik na siyang masagasaan ng isang mabilis na bus. Lubos siyang nabigla dahil hindi pa siya kailanman nakakakita ng anumang bagay na ganoon kabilis. Sa di kalayuan, ipinagmamalaki ng high school student na si Tora ang kanyang bagong motorsiklo sa kanyang kasintahang si Haruka. Nilapitan sila ni Takechi at nagtanong kung saan matatagpuan ng kanyang nayon. Sa halip, tinanong siya ni Tora tungkol sa kanyang cosplay na ikinainsulto ni Takechi. Samantala, sinimulang kunan siya ni Haruka ng video na mamangha sa kanyang hitsurang parang tunay na samurai. Matapos ang insidenteng iyon, pumasok si Takechi sa isang grocery store at pumili ng isang mansanas. Sinabi niya sa manager na wala siyang pera, ngunit nangakong magbabayad siya sa susunod. Sa sobrang pagkabigla ng manager, pinayagan niya si Takechi na kunin ang mansanas. Sa labas, tinikman ni Takechi ang matamis na mansanas na kakaiba sa lahat ng kanyang nakain noon. Lumapit ang isang pulis at inanyayahan siyang sumama sa himpilan dahil inakusahan siyang nagnakaw. Nang subukang gumamit ng puwersa ang pulis, madali niyang naipagtanggol ang sarili. Dahil dito, mas marami pang pulis ang humabol sa kanya. Nakita ni Haruka ang pagtakbo niya, kinunan at in-upload ito sa kanyang social media. Samantala, nawala ng malay si Takechi harap sa isang bahay na pag-aari ng isang pribadong guro sa preschool na nagngangalang Saiki. Nang gumising siya muli, ipinaalam ni Saiki sa kanya na 2 araw siyang walang malay. Hinanap siya ng pulis, ngulit pinaalis sila ng guro dahil ang pagkuha ng isang mansanas ay hindi naman mabigat na krimen. Nagpasalamat si Takechi pamamagitan ng isang buong pagyuko. Ipinakilala rin niya ang kanyang sarili bilang Samurai Takechi Hanpita. Naalala siya ni Saiki mula sa mga aklat sa kasaysayan, ngunit inakala niyang nagkataon lamang iyon. Sa unang pagkakataon, nag-ahid si Takechi ng kanyang balbas gamit ang labaha at labis siyang namangha. Gayun din, maraming malili na bagay sa bagong mundong ito ang naikagugulat niya, ngunit hindi pa rin niya tinatanong ang sarili niya kung siya ba ay nasa parehong linya ng panahon. Ngulit nang tanungin ang kanyang petsa ng kapanganakan, ibinunyag ni Takechi na siya ay ipinanganak noong ika-18 siglo. Nakumpirma nito ang hinala ni Saiki, kaya't sinabi niya kay Takechi kung ano ang kasalukuyang petsa. Pareho silang nabigla at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa susunod na eksena, makikita si Takechi na naglilinis ng bahay upang tulungan si Saiki. Namangha siya sa washing machine at sa kanyang husay. Lumalabas na palang apo ni Saiki si Tora at nakatira rin sa isalotang bahay sila. Dahil dito, kailangang magsama sa isang tirahan sina Takechi at Tora na labis namang ikinainis ni Tora. Nagkita sina Tora at Haruka sa isang restaurant at nadiskubre nilang umabot na ng milyon ang panunood ng video ni Takechi. Nagustuhan ni Haruka ang samurai na lalo namang ikinagalit ni Tora dahil sa selos. Kilala rin nila ang Takechi ng ika-18 siglo, ngulit hindi sila naniniwala na ang taong kasama nila ay ang tunay na Takechi. Samantala, bumili sina Saiki at Takechi ng regalong pampatawarin sa convenience store manager kapalit ng mansanas na kinuha nila. Matapos iyon, pumunta sila sa isang restaurant na nasiyahan si Takechi sa mga masasarap na pagkain na hindi pa niya kailanman natitikman.
Nang tanungin kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay, sinabi niya na balang araw ay makakahanap siya ng paraan upang makabalik sa nakaraan. Hanggang doon, hiniling ni Saiki na maging guro siya sa kanyang preschool. Kinabukasan, ipinakilala siya sa mga bata na labis na nasabik na makilala isang tunay na samurai. Habang lumilipas ang mga araw, tinuruan sila ni Takechi ng parang husay sa tunay na buhay. Tinuruan niya sila kung paano gumamit ng smartphone, isinama sila sa pamimili, tinuruan ng indoor fishing, inimbitahan sa kanilang basketball game at marami pang iba. Samantala, itinuro naman niya sa kanila ang kahalagahan ng pagkakaisa sa oras niyang pangangailangan at iba pang aral na natutunan niya sa buong buhay niya. Sa totoo lang, may iTads ang mga batang ito, tila wala nang gaanong maiaambag si Takechi. Sa huli, sumikat siya ng husto, kaya't nagsimulang makipaglandian ang mga ina ng mga bata. Dinadalahan sila niya ng cupcakes at matatamis upang mapansin siya. Ngunit maingat si Takechi sa kanyang pangangatawan at may asawa rin siya noong 1800s na pinanatili niyang hindi tapat. Isang flashback ang nagpakita ng panahon na siya at ang kanyang mga kasama, sina Ryoma at Kichi, ay ininsulto ng isang lalaking nagngangalang Toyo. Isa siyang mataas na ranggong samurai na puno ng kayabangan at galit sa mga mas mababa sa kanya. Labis na nagalit ang mga tao ni Takechi sa pagkutya sa kanilang guro kaya't hiniling sila na patayin si Toyo. Sa bigso ng galit, bumuo si Takechi ng plano upang patayin ito. Isang maling desisyon ito na tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Inatake nila si Toyo sa gabi, ngunit nakaaksidente ng patayin ng isang mas mataas na miyembro ng isang iginagalang na pamilya. Dahil dito, ipinalambing si Takechi at itinakdang bitayin. Bumalik sa kasalukuyan, natagpuan ni Takechi si Tora na lumiliban sa klase matapos magsinungaling sa kanyang lolo. Pinagsabihan niya ang bata na ayusin ang kanyang buhay, ngunit tinawag naman niya si Takechi na pabigat at inutusan siyang umalis. Subukan niya pang makipag-away sa samurai, ngunit agad siyang natalo. Habang pinapangaralan si Takechi, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang guro at tumakbong salubungin ito. Sa isang lugar sa Tokyo, may isang mamamayang na narinig sa dalawang babaeng nagkwekwentuhan tungkol sa viral na samurai video. Nang makita niya ang video, agad niyang nakilala si Takechi. Mabilis niyang inimpak ang kanyang bag at lumipad sa lungsod na kinaroroonan ni Takechi. Matapos magsagawa ng ilang panayam, natuntun niya ang address at nagtungo sa bahay ni Saiki. Nang umuwi si Takechi sa pamilengke, akala niyang magnanakaw ang mamamayam at muntik niyang intakin. Ngulit tinanong siya ng lalaki kung naaalala pa niya ang pangakong ginawa nila. Sa isang flashback, makikita si Takechi at ang kanyang matalik na kaibigan na si Ryoma na nag-uusap bago ang pagpaslang kay Toyo. Hindi sang-ayon si Ryoma sa plano at ayaw niyang makialam, kaya't iniwan niya ang nayon at nangakong magkikita sila muli sa balang araw. Lumalabas na Ryoma pala ay naglakbay din sa hinaharap 6 na taon na ang nakalipas at hindi na nakabalik sa kanyang pinagmulan. Kaya't lumaap siya sa bagong buhay at namuhay bilang isang mamamayang sa Tokyo. Dinala siya ni Takechi sa kanilang dating town na Katsurahama na marami nang nagbago. Nakita nila ang mga bakas ng kanilang sarili at ibinagmamalaki nila na nakapag-iwan sila ng marka sa mga tao 150 taon nang nakalipas. Habang naglalakad sa tabi ng dagat, inamin ni Ryoma kung gaano niya gustong bumalik sa kanilang dating town. Matagal na siyang nawalan ng pag-asa, ngunit naniniwala pa rin si Takechi na posible pa ang pagbabalik sa nakaraan. Nakita niya ang kanyang mga alagad na tumatakba palapit sa kanya, ngunit napagtanto niyang guni-guni lamang iyon. Pagkatapos, kumain sila ng dalawa sa isang restaurant at nag-usap habang kumakain. Dahil mas matagal nang nabubuhay si Ryoma sa hinaharap, nakapagsaliksik siya kung paano nagtapos ang kanilang buhay noong 1800s. Ibinunyag niya na gumawa si Takechi ng hindi maiisip na bagay dahil sa kanyang guilt sa pagpatay ng isang inosenteng tao, at si Ryoma ay pinaslang 6 na taon nang nakalipas sa ibang town. Bumisita rin sila sa kanilang libingan at kinumpirma ang mga kwento. Nababahala pa rin si Takechi sa kinabukasan ng kanilang town at ng mga tao nito, ngunit sinabi ni Ryoma na wala na itong halaga. Nasa hinaharap na sila, 150 taon na ang nakalipas at ang mga tao ngayon ay namumuhay sa kapayapaan at pagkakasundo, kaya't hindi na nila dapat balikan ng labis ang nakaraan. Nang tanungin tungkol sa kanyang asawa na si Tommy, nalaman niyang nabuhay pa siya ng 8 taon at namatay ng natural na dahilan. Ayaw niyang pag-usapan ito dahil labis niyang itong namimiss.
Bigla niyang napansin si Tora na hinihila ng isang grupo ng mga lalaki. Binubuli sila ng tambay sa lugar upang hingian ng pera. Nang igiitin ni Tora na wala siyang pera, binugbog at ininsulto siya. Sa sandaling iyon, dumating sina Takechi at Ryoma at hiniling sa leader ng grupo na pakawalan si Tora. Sa simula, tinukso ng gang si Takechi dahil sa kanyang tradisyonal na kasuotan, ngunit nag-alab ang kanilang galit nang tumanggi siyang umatras. 15 sila laban sa 2, ngunit hiniling ni Takechi kay Ryoma na huwag nang makialam. Gumamit siya ng isang tubong bakal upang labanan sila at sa loob lamang ng maikling panahon ay natalo niya silang lahat. Sa huli, ang leader na lamang ang natira na tumakbong palayo habang sumisigaw. Sa sumunod na eksena, makikita si Ryoma sa paliparan, pabalik ng Tokyo. Nagsimula na siya ng bagong buhay doon at kontento na siya sa paraan ng kanyang pamumuhay. Nais ni Ryoma na sumama sa kanya si Takechi, ngunit mas pinili nitong manatili kina Saiki at sa mga bata. Madalas gumawa ng origami si Takechi kasama ang kanyang asawa noong sila'y magkasama pa. Nakakabagod ang buhay bago pa magkaroon ng internet. Itinuturo niya ngayon ito sa mga bata bilang pag-aala sa kanyang asawa. Nang malaman niyang kalahati ng buhay nito ay nabuhay lamang sa kanyang alaala, lalo niyang na-miss ito. 3 bata ang gustong pumunta sa mga burol upang mangolekta ng mga natatanging karakter sa isang mobile game. Inanyayahan nila si Takechi na sumama, ngunit tumanggi siya dahil mas nais niyang bisitahin ang puntod ng kanyang asawa. Mas mabuti sanang sumama na lamang ang mga bata sa kanya, baka sakaling makakahuli pa sila ng Cubone. Dahil wala siya roon, nagplano ang mga bata na pumunta sa mga burol ng mag-isa sa gabi. Makalipas ng ilang sandali, nilapitan ni Tora si Takechi at nagpasalamat sa kanyang pagtulong noong nakaraang gabi. Nag-alok si Tora na gawin ang anumang bagay upang makabawi. Pagkatapos, nagmaneho silang dalawa patungo sa puntod ni Tommy at nanalangin sa harap nito. Hindi pa rin lubusang naniniwala si Tora na siya ang tunay na Takechi hanggang sa nakita niya itong lumaban kahapon. May pag-aalinlangan pa rin siya, ngunit sinusubukan niyang tanggapin ang katotohanan. Samantala, sa mga burol, 3 sa mga estudyante ni Takechi ang pumasok sa kagubatan upang maghanap ng mga character sa mobile game. Nakapasok sila sa isang ipinagbabawal na lugar, kumpiyansang makakahanap sila ng daan pauwi. Samantala, magkasamang kumakain ng ice cream sina Takechi at Tora. Sa wakas, tinanong ni Tora kung siya nga ba ay isang tunay na samurai at sinabing nais niyang maging alagad niya. Tinanggap siya ni Takechi at hiniling na maging handa siyang magsikap para sa kanyang bayan. Sa pag-uwi, iginiit ni Takechi na maglakad na lamang habang si Tora ay sumakay sa kanyang motorsiklo. Nang dumilim na, nagtipon ng maraming tao sa labas ng bahay ni Saiki upang hanapin ang mga nawawalang bata. Labis na nag-aalala ang kanilang mga ina dahil mahigit 5 oras nang hindi umuuwi ang mga bata. Habang naghahanda na silang mag-organisa ng search party, dumating ang isang pulis na naghahanap kay Takechi. Lumabas na nagsampangan ng reklamo kalaban sa kanya ang mga goons na kanyang tinalo noong nakaraang araw. Ikinuwento ni Tora sa pulis ang nangyari, ngunit kailangan pa ring dalhin si Takechi sa presinto pagdating niya. Hinahanap ni Tora si Takechi at natagpuan siya habang pauwi na. Nang malaman tungkol sa mga nawawalang bata, naalala ni Takechi na gusto nilang pumunta sa burol. Samantala, malapit nang sumuko ang mga bata hanggang sa maalala nila ang mga aralin ni Takechi. Alam nilang kung mananatili silang magkakasama at gagawin ang lahat upang mabuhay, sa kalaunan ay matatagpuan din sila. Nakaisip sila ng idea na mag-iwan ng mga palatandaan sa paligid ng gubat upang malaman ng mga magliligtas kung saan sila. Makalipas ng ilang sandali, dumating si Takechi at nakita ang mga palatandaan. Sinundan niya ang mga ito at nakita ang mga bata at ipinagmamalaki niyang naging matapang sila sa oras ng krisis. Muling nagkakita ang mga bata at ang kanilang mga ina na lubos na nagpasalamat kay Takechi. Ngunit lumapit ang pulis upang siya'y arestuhin. Sinubukan ng mga batang pigilan ng pulis na nagdulot ng kaguluhan at nagbigay ng pagkakataon kay Tora na hilahin si Takechi sa labas. Tumakas sila sakay ng motorsiklo ni Tora, ngunit bigla silang nabangga ng isang sasakyan. Nakabawi si Tora at tumingin sa paligid, ngunit napansin niya na wawalang si Takechi.
Matapos ang araw na yon, hindi na muling nagpakita ang samurai. Kalaunan, tinanggap ng pamilya ang katotohanang hindi na nila siya muling makikita. Pumunta sina Tora at Haruka sa isa sa mga monumento ni Takechi upang magbigay pugay. Dahil hindi na nila siya muling makikita, masaya ang magkasintahang nakilala nila siya. Isang araw, nakatanggap si Saiki ng tawag mula sa isang kinalalang bangko. Ibinunyag nito na may taong nag-iwan ng lihamin para kanya bago pa siya ipinanganak. Nang unang matagpuan ng lihamin, ikinagulat nito ito, ngunit alam niyang kailangan niyang ibigay ito sa tunay na tatanggap. Sa lihamin, nagpasalamat si Takechi kay Saiki sa kanyang kabutihan at sinabing naroon siya kung saan siya dapat naroon. Gumuhit din siya ng larawan ng mga bata sa preschool at binanggit na si Tora ang kanyang huling alagad. Malinaw na magkatapos siyang mablaho noong araw ng aksidente ay naibalik siya sa nakaraan. Habang tinitignan ng lihamin, pumatak ang isang luha kay Tora. Pagkatapos, makikita natin ang isang flashback ng mga nangyari magkatapos makabalik si Takechi sa nakaraan. Sumulat siya ng lihamin para sa kanyang asawa at para kay Saiki. Ang huli ay may tagubilin na bubuksan lamang makalipas ang 150 taon. Kinutya siya ng kanyang mga kaaway dahil malapit na siyang bitayin, ngunit nakatagpo na siya ng kapayapaan, batid niya na balang araw ay magiging mas mabuting lugar ang mundo. Mabuti na lamang na hindi nakita ni Takechi ang Twitter. Masaya rin siya na natikman niya ang chocolate cake, ngunit inakala ng kanyang mga kaaway na siya ay nagbibiro lamang. Sa huli, pinilit siyang gawin ang hindi maiisip na bagay, kaya naman inalala siya ng mga tao bilang isang duwag. Ngunit ginawa ni Takechi ito ng mainiti, alam niyang hindi yon ang magiging totoo. Mag-subscribe para sa marami pang video tulad nito. I-on ang notifications at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.